Good day, nurses. Let's continue our discussion for the topic fluid and electrolytes. So let's proceed to our calcium imbalances. But before anything else, let's know first what are the function of calcium in the body. So when we say calcium, majority of calcium is seen in the bone and teeth. Okay, so lahat ng intake natin ng calcium, majority ng yan napupunta lang yan sa buto at sa ating mga ngipin. Bakit? Siya ang dahilan kung bakit matitigas ang ating mga buto at ngipin. Okay, so kung walang presence ng calcium, ang ating mga buto at ngipin ay marupok. Mabilis tayong mabalian ng buto, mabilis tayong ma-fracture, mabilis magkaroon ng dislocation, yung ngipin mo mapupudpod agad, masisira agad nang dahil walang presence ng calcium. Dahil si calcium, siya ang dahilan kung bakit tumitigas ang mga buto at ngipin. And normal serum range 4 to 4.5 to 5.5 mg per liter or 9 to 11 milligram per deciliter. Okay, so wag kayong manlilito kasi pwedeng gamitin si mg per liter or pwedeng gamitin si milligram per deciliter. So when we say calcium, it regulates. Okay, the calcium level regulates by the two hormone, which is the calcitonin and your parathormone. Okay, so anong pinagkaiba ni calcitonin and ni parathormone? So when we say calcitonin class, so for example, ito si bone mo. Okay, si bone. And then ito si blood vessel. Okay, pag sinabi natin calcitonin, okay, for example, nag-intake ka. Okay, kumain ka or uminom ka ng gatas. Kasi ang mga dairy products matataas yan sa calcium level. So for example, itong molecule na ito ay yung mga calcium natin. Siyempre, pag once na nag-intake ka ng mga dairy products, yung calcium pupunta muna yan sa ating mga dugo. Okay, pupunta muna yan sa dugo natin. So ngayon, para mapunta itong calcium, para itong calcium na nasa dugo mo ay mapunta dito sa blood vessel, kakailanganin natin ng calcitonin. Okay, si calcitonin, siya ang magdadala. Siya ang magsasabi sa calcium. Yung calcium dito sa may blood natin, kailangan mong pumunta sa dugo, ay sa buto. So, ibig sabihin, yung calcium deposits doon sa ating buto ay kagagawan ni calcitonin. Paano naman si parathormone? Your parathormone, ang ginagawa niya naman, binabalik niya yung calcium doon sa buto papunta sa dugo. For example, bumaba ang level mo ng calcium. Sa dugo. Ngayon, madidetect ng katawan mo yung hypocalcemia na yan. Pag na-detect ng katawan mo yan, ang ating katawan ay magre-release ng tinatawag natin na parathormone. And your parathormone produces by the parathyroid gland. Okay, so pag once na na-detect ng ating parathormone yan, your parathormone magre-release agad siya. Mababa ang calcium level sa katawan. Parathormone, kailangan mong maglabas ng, parathyroid, kailangan mong maglabas ng parathormone. And this parathormone will activate the osteoclast. Okay? I-activate niya si osteoclast. At anong gagawin niya? Si osteoclast natin, sisirain niya yung buto. At yung mga calcium, maglilikyan papunta sa dugo. Kaya tataas na naman ang level ng calcium sa ating katawan. So don't forget, pag calcitonin, dinadala si calcium sa buto. Kaya tumitigas si buto. Pero kapag parathormone naman, nilalabas si calcium sa buto at dinadala niya sa loob ng blood vessel or sa dugo, kaya tumataas ang calcium level sa blood. Okay, so anong function ng ating calcium? Your calcium, formation and mineralization of bone and teeth. That's why matigas na si buto at ang ating mga ngipin. And aside from that, for muscular contraction and relaxation. Siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng muscular contraction and relaxation. And aside from cardiac function, hindi lang muscles sa ating mga katawan ang naaapektuhan kapag mababa or mataas ang calcium, pati din ang ating mga puso. Dahil si puso ay made up of
muscles. And ang pag-contract ng ating puso, nakarely din yan sa ating calcium, which i-explain ko mamaya for us to really understand kung paano ba nagkakaroon ng epekto ang level ng calcium sa pagtibok ng ating mga puso. And aside from that, for blood clotting and enzyme activation. So, aside from that, regulation, GIT. So, aside from your parathormone and your calcitonin, nagre-regulate din ng ating calcium level, your GIT. Bakit si GIT? Dahil sa ating gastrointestinal intestinal tract, dito nagkakaroon ng absorption ng calcium. Okay? Dito nagkakaroon ng absorption ng calcium. Pero, before ma-absorb ng katawan natin yung calcium, kailangan niya ng isang kaibigan. Okay? Kailangan niya ng isang susi. At sino yung susi natin? The vitamin D. So, kahit intake ka ng intake ng calcium, kung mababa ang vitamin D mo, hindi absorb ng katawan mo si calcium. Your calcium is useless if you don't have or if your vitamin D is too low. So, dapat kapag mataas ang calcium mo, mataas din ang vitamin D mo para mas maganda ang absorption. Okay, saan ba natin nakukuha si vitamin D? Okay, saan natin nakukuha si vitamin D? Si vitamin D mo nakukuha mo yan sa mga dairy products. Saan pa? Nakukuha mo yan sa what they call this one. So class, don't forget baka sabihin nyo sa sunlight. Okay, sir, sa sunlight po si vitamin D. No. Kapag ikaw ay nagpaaraw, walang source ng vitamin D dun. Hindi ka nakakakuha ng vitamin D sa araw. Anong ginagawa niya din? Anong ginagawa ni vitamin D? Anong ginagawa ni sunlight? Si sunlight, it only activates the vitamin D. Kasi kapag yung mga nandoon sa kinakain mo, okay, yung vitamin D na content ng pagkain mo, sila pa lamang ay inactivated or dormant pa lang. So, ibig sabihin, pag kinain mo sila, pag inintake mo si vitamin D, wala pa yung action. Paano siya magkakaroon ng action? Kailangan mo munang ma-activate. Paano? How? By the help of sunlight. Okay, sa tulong ng sunlight, ma-activate ang ating vitamin D. At kapag na-activate na yan, hihilain niya na si si calcium para ma-absorb ng katawan natin. So, sabi ko nga kanina, kahit mataas ang calcium intake mo, kung inactivated ang vitamin D mo or too low si vitamin D mo, it's useless. Okay? So, again, absorbed by your GIT. Next, kidney. Kidney. Calcium is filtered in the glomerulus and reabsorbed in the tubules. Okay, so again, alam naman natin sa kidney, siya ang nagre-remove ng mga excess waste product, mga toxin, waste product, and excess materials in the body. So kung sobra na ang calcium mo, class, ang gagawin niya, i-filter niya yung fluid mo, i-filterin niya yung dugo mo. Kasi anong gagawin niya doon? So tatanggalin niya yung sobrang calcium doon sa dugo mo. Pero kailangan lang natin mag-ingat kasi kapag once na excessive ang calcium mo sa iyong katawan, ang calcium na yan, pwede yan magkaroon ng deposition sa ating kidney. Kaya ka magkakaroon ng formation ng kidney stones. Yun yung isa sa mga complication ng ating hypercalcemia. Okay, next your PTH. Ito na, sabi ko sa inyo kanina, PTH resorption. Ibig sabihin, tinatanggal niya si calcium sa buto, binabalik niya sa dugo. Once naman calcitonin, yung calcium doon sa dugo, dinedeposit niya sa buto. Okay, so don't forget yan. So now proceed tayo sa ating disorder. Your hypocalcemia and your hypercalcemia. So, ngayon, dito tayo. Okay, so hypocalcemia, ano ba yung mga causes kung bakit tayo nagkakaroon ng hypocalcemia? Una, because of the rapid transfusion of blood containing citrate. Okay, pag rapid transfusion of blood or kapag rapid yung transfusion ng blood containing citrate, this citrate can increases the blood calcium level. Okay?
Next natin, we have your malabsorption syndrome. We have your celiac disease and your Crohn's disease. Pag sinabi nating celiac disease, decrease kasi yung mga villi. Okay? Decrease yung mga microvilli doon sa ating intestinal wall. So ngayon, etong microvilli na ito, sila din yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng absorption. So kung decrease ang microvilli, decrease din ang rate ng absorption. Therefore, magdi-decrease ang iyong calcium level. Next, your Crohn's disease. Your Crohn's disease, ito yung ating isa sa mga inflammatory bowel disease. Diba? Kapag Crohn's disease, nagkakaroon ng ulceration, patches ulceration. And kapag once na nagkaroon ng ulceration, sugat. Okay, pag nagkaroon ng sugat, ano mangyayari? Yung sugat na yan ay, or yung portion, okay, for example, ito yung intestine mo, patch tayo, di ba, of patch. Etong portion na itong may sugat na yan, hindi yan makaka-absorb ng nutrients. So, ibig sabihin, babagal din or hihina din or bababa din yung rate ng absorption ng mga nutrients. Kaya anong mangyayari? Magbababa yung absorption ng calcium that can lead to hypocalcemia. And next, your hypoparathyroidism. Sabi natin kanina, si parathormone produces by your parathyroid gland. So, kung meron kang hypoparathyroidism, decrease ang production ng parathormone. Therefore, decrease ang bone resorption. Magdi-decrease yung paglabas ng calcium doon sa buto papunta sa dugo. Next natin, we have your vitamin D deficiency. Sabi natin, always mag-partner si calcium and vitamin D. Hindi maa-absorb si calcium kung walang vitamin D. Kaya kung decrease ang intake mo ng vitamin D, decrease din ang calcium mo sa iyong katawan. Next, we have your acute pancreatitis. Okay, bakit si acute pancreatitis? Pag may acute pancreatitis ka, doon sa portion ng iyong pancreas na nagkaroon ng necrotize or nagkaroon ng necrosis, yung portion na yun i-absorb niya. Okay, malakas mag-absorb ng calcium yung portion ng pancreas mo na nagkaroon ng necrosis. So therefore, anong gagawin niya? Ang gagawin niya, i-absorb niya, mauubusan ng calcium yung dugo mo. And at the same time, your pancreas, okay, produces the enzymes. Okay, pag nag-produce siya ng enzyme, i-coat niya ngayon yung calcium. Pag na-coat niya yung calcium, hindi magte-take effect si calcium, hindi siya ma-absorb ng katawan. That could result to hypocalcemia. And next natin, we have your hyperphosphatemia. Ibig sabihin ng hyperphosphatemia, increased phosphorus in the body. Okay, increased phosphorus, bakit sir? Anong meron? Ito lagi niyong tandaan, class. Pag sinabi natin calcium, ayan, pag sinabi natin si calcium ay laging friend with vitamin D. Okay, magkaibigan sila ni vitamin D. Sino pa? Sino pang kaibigan niya? Magnesium. Okay, magnesium. Ibig sabihin, pag mataas ang calcium, mataas din ang magnesium. Pero ang calcium mo, kaaway niya, sino? Sino ang kaaway niya? Your phosphorus. Okay? Kaaway niya si phosphorus. They are inversely proportion. So, ibig niyong sabihin, pag mataas ang calcium mo, mababa si phosphorus mo. And vice versa. Okay? Pag mataas si phosphorus, mababa si calcium. Kaya ano nangyayari? Anong sabi niya dito? Anong sabi niya dito? Ayan, hyperphosphatemia. Ibig sabihin, mataas ang phosphorus mo. Therefore, pag mataas ang phosphorus mo, mababa si calcium level. Okay? So, yan yung mga causes kung bakit tayo nagkakaroon ng hypocalcemia. What are the signs and symptoms? We have your numbness, tingling sensation, hyperactive reflexes, muscle cramps, hypotension, diarrhea, your Vostek and Trousseau sign. Kung mapapansin ninyo, lahat ng signs and symptoms niya ay upper. Ibig sabihin, yung iyong cells ay hyper-responsive or hyper-stimulated. Active ang iyong mga cells. Okay? Numbness and tingling sensation. Upper yan. Next, hyperactive
hyper din yan. Muscle cramps, increase din yan. Bradycardia, except for heart. Okay, except for heart. Mataas lahat, pero hindi ang puso. Kung active lahat ng muscles mo, ang iyong puso naman ay mahina. Bakit kaya? Okay, balikan natin yung ating tinatawag na action potential. Okay, balikan natin si action potential natin. Again, okay, for sure na-discuss na ito during your anatomy and your pathophysiology. Okay, so again, balikan natin, i-review natin siya. Okay, this is your synaptic. Okay, this is your nervous system or the tinatawag natin the neurons. Okay, so sa neurons natin, 'di ba? Meron tayo yung mga parang signal na yung parang kamay niya. Anong tawag natin ulit doon sa mga kamay niya? That's dendrites. Okay, ngayon doon sa may buntot niya, yun yung tinatawag nating synaptic terminal. Okay, so ngayon, etong mga neurons mo ay connected sa isang neuron to another neuron. So parang ganito yan. Ito yung isang neuron, ito yung buntot niya. Okay, this one yung buntot niya, and then ito yung isang neuron. Ito naman yung kanyang dendrites na tinatawag. Okay, so para magkaroon ng action potential, kailangan kasing matransmit yung electrical impulse from one neuron hanggang sa may effector organ. Okay, kung naalala ninyo, 'di ba, yung sinasabi ko, yung kapag once na may mainit na baso, tapos hinawakan mo, anong normally na reaction mo? Tatanggalin mo yung kamay mo, bibitawan mo. Bakit? Kasi nagkaroon ng contractility doon sa muscles mo, kaya nagkaroon ng action. 'Di ba? Yun yung pagtanggal mo. Bakit mo siya tinanggal? Dahil si kamay mo what do you call this one? Nakadetect siya. Okay, nakadetect siya ng pain. Dahil yung kamay mo or yung sa skin mo sa iyong mga kamay ay may pain receptor, and that pain receptor matratransmit yan sa iyong utak sa tulong ng mga ating neurons. Okay, so ngayon pag na-transfer yan doon, i-analyze ng brain mo yan. Pag in-analyze ni brain mo yan, anong gagawin niya? Ipapakontract niya yung muscles mo. At pag nag-contract yung muscles mo, magkakaroon ng action. Kaya binitawan mo yung baso. Paano ba nangyayari yung tinatawag natin na action potential? Okay, balik tayo, review tayo. Again, sabi natin, ang ating loob ng cells ay negatively charged. Okay, ang loob ng cells mo ay negatively charged. Ang loob ng cells mo ay negative charge. And then, ang labas ng iyong cells ay positive charge. Anong cation ang marami sa loob? Potassium. Okay? Potassium. Ano sa labas? Sodium. Okay. So ngayon, class, para magkaroon tayo ng action potential na tinatawag, kailangan maging positively charged yung loob ng ating cell. Okay? Para magkaroon ng action potential, kailangan maging positive yung ating loob ng cells. Kasi kapag hindi yan naging positive, class, walang action potential, walang contractility. Okay, walang muscles contractility, wala tayong action na mangyayari sa ating katawan. Okay, at rest lang ang ating katawan pag walang action potential. So, paano ulit yan nangyayari? Sabi ko kanina, kailangan maging positively charged yung loob ng cells mo. Paano siya magiging positively charged? Okay, magiging positively charged siya kapag pumasok ang sodium. Okay, ulitin ko, para maging positively charged yan, dahil potassium ang laman ng loob ng ating cell, kailangan pumasok si sodium. Okay, si sodium, papasok yan dapat dito sa loob ng ating cell. Okay, papasok siya ngayon. So ngayon, papasok siya. Pag pumasok yung sodium sa ating cell, that's the time na magkakaroon ng positively charged.
mag-iiba yung charge or yung environment ng iyong loob ng cell. From negatively charged, magiging positively charged siya. Bakit? Pumasok si sodium. At kapag once na pumasok yung sodium, etong ating action potential ay pupunta yan sa tinatawag nating presynaptic terminal. Pag once na nakarating na siya dito sa may presynaptic terminal natin, ang gagawin ng ating cell, okay, i-activate niya si calcium gate. Okay, ma-activate si calcium gate. Pag na-activate si calcium gate, etong calcium gate natin, papasok yung calcium sa loob. Pag pumasok yung calcium sa loob, this calcium will stimulate the synaptic vesicle. And this synaptic vesicle produces your neurotransmitter. And this neurotransmitter, okay, your neurotransmitter, for example, na-release na si neurotransmitter. Okay, your neurotransmitter pupunta yan sa may postsynaptic terminal. Okay, pupunta yan dito sa postsynaptic. Itong triangle, that's your neurotransmitter. At para magkaroon ng action ng ating neurotransmitter, kailangan niyang mag-bind sa ating neurotransmitter, what they call this one, the neurotransmitter receptor site. Okay, kailangan niya mag-bind sa neurotransmitter receptor site natin. At kapag once na nag-bind siya sa neurotransmitters receptor site natin, ang ating receptor site ay mag-open at ipapasok na si sodium. Pag pumasok si sodium, another cell na naman magkakaroon ng action potential hanggang matransmit niya yung ating what they call this one, ang ating electrical impulse. So, it just 0.1 milliseconds lang yan, class. Napakabilis niyan. Okay, anong implication niya? Ganito yan, class. Okay, etong ating cell membrane, cell membrane ito. Okay, yaang niline ko ng color violet, that is a cell membrane. Sa cell membrane natin, dyan nakalagay yung mga gates natin. May sodium gate tayo, meron din tayong calcium gate. Okay, sino ang nag-maintain ng integrity ng ating cell membrane? Your calcium. Your calcium maintains the integrity of the cell membrane. So therefore, pag once na mataas ang calcium, ibig sabihin napakatibay ng ating cell membrane. Pero kapag once naman na decrease ang calcium mo sa iyong katawan, ibig sabihin napaka-weak ng iyong cell membrane. Anong implications niyan? Kung ikaw ay may hypocalcemia, weak ang iyong cell membrane. Therefore, mabilis lang makapasok ang sodium sa loob. Mabilis lang makapasok si sodium sa loob. Sabi natin, pag pumapasok si sodium, nagiging positively charged ang environment. Therefore, meron tayong action potential, meron tayong contractility. Mabilis ang action potential. Kaya nga, nagiging active ang ating mga nagiging active, nagiging mataas lahat. Tignan nyo, numbness, tingling sensation, hyperactive reflexes, muscle cramps, diarrhea, your Vostek, and your Crousine. Ang bilis ng stimulation. Bakit? Dahil weak ang ating cell membrane, pumapasok agad-agad ang ating sodium. Okay, hindi siya na-regulate. Okay, kaya bilis ang pasok ng sodium, mabilis din ang transmission ng impulses. Kaya kung mapapansin nyo, active lahat. Sir, bakit sa heart iba? Ganito kasi yan. Sa ating puso, iba naman ang kanyang action. Sa puso natin, meron tayong tinatawag na troponin. Okay? Okay, sa heart natin, meron tayong tinatawag na troponin. Okay, this troponin class, yaan ay makikita natin sa ating cardiac muscles. They are enzymes. They are protein.
Okay, si troponin mo ay enzyme yan and protein. Sino yung mga ano natin, your mga cardiac markers, your troponin, INT, your CKMB, your myoglobin, your ACH, yan yung mga yan yung mga tinatawag natin na the HPL pala. So yan yung mga cardiac enzymes natin. Okay, pero dito tayo mag-focus kay troponin natin. Bakit nangyayari yan? Ganito naman siya. Again, ano nangyari sa puso natin? Pag may hypocalcemia, bradycardia, hypotension. Ibig sabihin, mahina or mabagal tumibok ang puso. Bakit? Madami ba ang calcium? Konti. Konti lang. Kasi nga, hypocalcemia. So kung konti ang calcium natin, class, ganito kasi ang ating mechanism. Ang ating puso, para tumibok yan, kakailanganin niya ng calcium. Okay, wait lang. I-ano ko lang to. Palitin ko. For example, ito ang ating puso. Ngayon, sa ating puso, sabi ko meron tayong troponin. For example, ito si troponin. Ngayon, ito ang ating calcium. Si calcium mo, kailangan niyang mag-bind. Sabi nga natin, your calcium regulates the contractility ng ating puso. So, kung paano tumibok ang puso mo nang dahil din yan sa calcium, may action si calcium. Okay, sorry. Let's continue. Again, sabi natin ng ating puso meron tayong troponin. These troponin are cardiac enzyme that made up of protein. Okay, gawa sila sa protein. Ngayon, kailangan ng calcium para tumibok ang puso mo. Paano titibok ang puso mo? Itong calcium na yan, kailangan niya yang mag-bind sa ating troponin. Okay, magbabind yan sa ating troponin at kapag nag-bind yan sa ating troponin, ang mangyayari, magko-contract ang puso mo. Okay, ulitin ko. Para mag-contract ang puso mo, kailangan munang mag-bind ni calcium sa troponin. At kapag nakabag-bind na siya, mag-i-increase or magkakaroon ng contractility. But in the case of your hypocalcemia, mababa ang calcium level mo. So kung mababa ang calcium level mo, may magbabind ba kay troponin? Konti lang. So kung konti lang ang magbabind, mahina ang contractility ng puso mo. Mabagal siyang tumibok. Kaya nga tayo merong bradycardia and hypotension. Kaya may bradycardia and hypotension because of the action of your calcium. Decrease si calcium, decrease ang binding activity, decrease ang pagtibok ng puso. Ito yung action ng ating calcium. Next natin proceed tayo. We have your Trousseau sign and your Vostek sign. Okay, si Trousseau sign and your Vostek sign, these are the signs of tetany. Okay, these are the signs of tetany. Okay, tetany. Kapag once na may Vostek and your Trousseau sign, that's tetany na yan. Okay, tetany, bakit? Dahil may hypocalcemia. One of the complication of your hypocalcemia, it's the tetany. Anong meron dito sa Vostek and your Trousseau sign? Letter C, Vostek. Ibig sabihin, sa cheek, pisngi mo. Pag once na tinap mo ang iyong pisngi mo, magkakaroon tayo ng tinatawag na facial spasm. Okay, si Vostek,
facial spasm. So don't forget, pag once na tinap mo ang iyong cheek, magkakaroon tayo ng tinatawag na facial spasm. Next naman natin, we have yung tinatawag natin na your Trousseau sign. Okay? Your Trousseau sign, paano naman si Trousseau sign natin? Letter T. Okay? Letter T, taas kamay. Okay, taas kamay. Bakit taas kamay? Kasi ang ating Trousseau sign, parang tinataas niya yung kamay mo. Okay, paano niya tinataas? Ganito yan. For example, ganito ma-assess ang ating Trousseau sign. Yung Trousseau sign natin, ma-assess mo yan sa tulong ng BP cuff. Anong ginagawa sa BP cuff? Sa BP cuff mo, mag-i-inflate ka ngayon ng air. Pag inflate mo ng air, nagkakaroon ng pagtaas ng kamay mo. Okay, involuntary movement ng iyong kamay. That is your Trousseau sign, or also known as the carbopedal spasm. Si Vostek or Vostek natin, letter C, cheek. Ibig sabihin, facial spasm. Konting tap mo lang, biglang na overstimulate agad siya. Kaya nga sabi natin, di ba, upper lahat, active lahat. Active lahat, baliban kay puso. Mabagal siya nang dahil sa action ni troponin. And ano naman makikita natin sa ating ECG? May prolonged ST and QT interval. Okay? So, prolonged ST or ST segment interval and your QT interval. Okay, so yan yung makikita natin sa ating ECG. Ano naman ang ating nursing intervention? Monitor the vital sign. Una sa lahat, monitor the vital sign, especially the respiratory or the respiration. Bakit? At risk si patient mo sa respiratory arrest. Okay, risk siya for the respiratory arrest. Bakit? Because of the tetany. Okay, because of the tetany. Next, place the patient on a cardiac monitoring. Okay, place the patient on cardiac monitor. Bakit kailangan mo siyang i-place sa cardiac monitor? Because of the ECG changes. Okay, the activity and electrical activity ng puso mo ay nag-iiba. And then, provide safety. You need to provide safety. Bakit? Hypocalcemia siya. Mababa ang kanyang calcium level, therefore malambot ang kanyang puto. Risk for fracture. Next, encourage dietary of calcium. Dietary supplements or calcium intake. Increase niya yan. So, ano yung mga ibibigay natin? We have your dairy products. Ano pa? Calcium. Ito yung mga sardines. Okay, yung mga isda na nakakain yung kanyang tinik, yung dilis, your anchovies na tinatawag, sardinas, okay, tuyo. Yan, mataas yan sa calcium level and your dairy products. And then next, administer oral calcium lactate and or calcium gluconate. Okay, when administering calcium gluconate, usually IV push yan. Okay, IV push natin na-administer yan. But make sure when giving calcium gluconate, make sure slow administration lang tayo. Bakit? Because your IV or your calcium gluconate, masakit yan pag pumasok. Cause phlebitis. Okay, magkakos yan ng phlebitis. And then next, administer medication that increases calcium absorption. Okay, increase or mag-administer tayo ng mga what they call this one, ng mga ng gamot na nagpapa-increase ng calcium absorption. Ano yung mga nagpapa-increase ng calcium absorption? We have your vitamin D.
Okay? And then next, your aluminum hydroxide. Okay, kailangan natin din mag-administer ng aluminum hydroxide. Bakit? Your aluminum hydroxide decreases the phosphorus. Remember, magkaaway sila. Pag dinecrease si phosphorus, mag-i-increase si calcium. Okay? Administer aluminum hydroxide and vitamin D. So, yan yung mga gamot na ibibigay natin kay patient. So, we're done with your hypercalcemia. Now, proceed tayo kay hypocalcemia. We're done with your hypocalcemia. Proceed tayo kay hypercalcemia. Your hypercalcemia causes, we have your hyperparathyroidism. Pag may hyperparathyroidism, masyadong madami or active ang ating parathyroid gland. Produce ng parathormone. So, anong nangyayari? Nagkakaroon ng bone resorption. So, yung calcium sa buto, nilalabas niya. And then next, we have your metastatic tumor bone. Ano si metastatic tumor bone? From the word metastatic and tumor, ibig sabihin yung buto or yung loob ng buto mo ay may tumor. Sir, bakit naman bumababa yung calcium? Syempre, wala na siyang space. Okay, kapag may tumor sa loob ng buto mo, wala na siyang space ng paglalagyan niya ng calcium. Kaya nangyayari, nag-i-stay si calcium sa loob na o sa may blood mo. Nag-i-stay si calcium sa dugo mo dahil wala na siyang space sa buto. Kaya nagkakaroon ng hypercalcemia. Next, your osteoporosis. Osteoporosis, nagdi-decrease na ang bone absorption or the calcium absorption. Pag nag-decrease ang calcium absorption, lahat ng sobrang calcium, nag-i-stay na lang yan sa dugo. And then next, we have your prolonged immobilization. Prolonged immobilization, paano to? Remember class, basta sa any part ng ating katawan, basta hindi yan nagagamit, nawawala ang kanyang function, nag-a-atrophy siya, or lumiliit siya. Diba? Parang ano lang din yan. Parang yung buto. Diba? Kapag yung buto, hindi mo ginamit, diba? Yung buto mo, diba? For example, na-fracture ka. Diba? Usually, ikaw ay nakakas ka or what do you call this one? Yung, alam mo yung sinisemento, yung sinasabi nila, that is cast. Diba? Pag nakakas ka, hindi mo siya gaano nagagalaw. Kasi nga, ang pinaka-purpose niyan is immobilization, hindi ipapagalaw. So, ano nangyayari? Lumiliit yung buto. Okay, kaya boys, isa sa mga learnings niya for today, galawin si buto para lumaki or hindi mag-atrophize. Okay, so osteoporosis, prolonged immobilization. Pag hindi mo ginagalaw si buto, ano nangyayari? Hindi niya nagagawa yung kanyang function na calcium absorption. Ano nangyayari? Nag-stay lang siya sa dugo, kaya nagkakaroon ka ng hypercalcemia. So, ano yung ating mga signs and symptoms? Takip niya. Diba? Takip niya. Kanina, meron tayong next, your hypertension. Kanina, anong yung nangyari doon? Hypertension, hypotension, tsaka bradycardia. Okay? Ngayon, bradypnea. Bakit? May muscle weakness. Sorry. It's tachycardia to class. Sorry, it's tachycardia. Tachycardia. Okay? So, bradypnea, muscle weakness. Diba sabi ko, puso lang ang mag-weak if ever. If ever magkabaliktad. Okay? Lethargy or coma. Remember, decrease ang ating action potential. And then, constipation, low din yan. Hindi active si bowel dahil of the calcium. And then, ECG natin, shortened ST interval and may widened T-wave. So, ano ang intervention mo? Unang intervention mo, monitor for the vital sign. Paulit-ulit. Especially the respiratory. Because your respiration can pwedeng kasing magkaroon ng respiratory arrest kay patient. And then, discontinue meds containing calcium and vitamin D. Okay, ano yung mga mga meds natin that contain calcium and vitamin D? First, we have your thiazide. Your thiazide diuretic. Bakit kailangan i-stop yan? Because your thiazide diuretic remove or excrete calcium and sodium.
tinatanggal niya sa katawan si sodium and potassium pero naiiwan si calcium. So, ibig sabihin, bumababa si calcium, si sodium, bumababa si potassium, pero nagre-remain si calcium. Therefore, discontinue thiazide. And calcitonin. Okay, bakit si calcitonin? Because sabi natin calcitonin, anong ginagawa niya? Administer calcitonin, I should say. Administer calcitonin. Bakit? Diba sabi natin si calcitonin, dinadala niya si excess calcium sa loob ng buto. Therefore, bababa yung level ng calcium sa blood mo. And then, monitor for flank pain. FL flank pain. Bakit? Bakit kailangan natin i-monitor for flank pain? This flank pain is an indication na meron tayong tinatawag na kidney stone. Okay? This flank pain ay possible sign ng kidney stone. Bakit sign siya ng kidney stone? Sir, bakit magkakaroon ng kidney stone? Sabi ko nga sa inyo kanina, your kidney, ang ginagawa niya ay ini-stream niya. Sinasala niya ang dugo. So, tinatanggal niya yung excess calcium in the body. But the problem is, nagkakaroon ng deposition ng calcium doon sa iyong kidney. Kaya anong nangyayari? Nagkakaroon ng formation ng stone. Nagbubuo yung mga calcium na yan. At yan ay napakasakit. Kaya magkakaroon tayo ng flank pain na tinatawag. And then, take note natin, class, if fails to decrease or to low down the calcium, prepare the patient for dialysis. Okay, kapag hindi na kaya, okay, hindi mo ma-decrease, hindi bumababa ang level ng calcium sa iyong katawan, tapos in-stop mo na si thiazide, nagbigay ka na ng calcitonin, hindi pa rin siya bumababa. That's the time na prepare mo si patient for a dialysis. Okay, prepare si patient sa dialysis. Okay? So, ano si dialysis natin? Diba? Meron tayo yung usually AV shunt or yung AV fistula. Okay? Your AV fistula, yun yung ginagawa natin. Meron tayong dalawang dialysis. Your peritoneal dialysis and your hemodialysis. Si peritoneal dialysis natin, yun yung nilagay sa may peritoneal cavity. Okay? So, nilalagay sa peritoneal cavity. And then, kapag hemodialysis, ito naman yung machine. Okay, yung meron tayong dialyzer na tinatawag. Okay, so yan yung ating indication kapag hindi mo mapababa si calcium sa iyong katawan. Okay, so we're done with your calcium. Now proceed tayo kay magnesium. Okay, so your magnesium is the second to potassium in the the intracellular fluid. Sabi ko nga sa inyo, sa potassium, siya ang pinakamadami. Okay, siya ang pinakamadami. The most or the majority cation in the intracellular fluid. So, pumapangalawa lang si magnesium. Normal range natin is 1.3 to 2.1 mg per liter. Anong function ni magnesium mo? Intracellular production and utilization of ATP, protein and DNA synthesis, and neuromuscular irritability. Okay, so we have your two, hypomagnesemia and hypermagnesemia. Okay, so anong magkabaliktad naman to, class? Kapag once na hypomagnesemia, usually baliktad sila yan. Increase naman lahat. Okay, inversely proportion sila. Parang si calcium, may hypocalcemia ka, pero increase lahat ng signs and symptoms maliban kay heart. Ganun din ang ating magnesium. Diba sabi nga natin mag-best friend sila, si calcium and magnesium. Kaya parehas sila ng manifestation. Na kapag mababa si magnesium, mataas naman ang kanyang signs and symptoms. Bakit kaya? Ano bang ginagawa ng ating magnesium? Puntahan ulit natin ang ating action potential. Okay. Puntahan ulit natin sa action potential. Sabi natin kanina, negatively charged ang loob, positively charged ang labas. Okay, negatively charged ang loob, positively charged ang labas. Ngayon, paano magkakaroon ng action potential? Kailangan mo na maging positive si loob. Paano siya magiging positive? Pag pumasok si sodium.
Pagpasok ni sodium, pag na-meet niya or nakarating na siya, yung action potential, nakarating na siya sa may presynaptic terminal natin. Ang mangyayari, magkakaroon ng pag-open ng calcium gate natin. Okay, magkakaroon ng calcium gate. Pag open ng calcium gate, that's the time na papasok yung calcium sa loob. At pag pumasok yung calcium sa loob, anong gagawin niya? Stimulate niya yung ating mga synaptic vesicle. And your synaptic vesicle produces your neurotransmitter. Okay, pag once na nakaproduce na siya ng neurotransmitter, your neurotransmitter, kailangan niyang mag-bind sa neurotransmitter receptor site. But the problem is, andito natin makikita si magnesium. Okay, sa area na yan, dito natin makikita si magnesium. Okay, sa area na ito, diyan mo makikita si magnesium. Dito. Anong ginagawa niya? Si magnesium mo, siya ay nag-a-act na parang security guard. Okay? So, parang siya nag-a-act as security guard. So, kapag once na marami kang magnesium, ibig sabihin, mas marami kang security guard. So, kung mas marami kang security guard, madali ka lang ba makapasok or mahirap? 'Di ba? Mahirap kang makapasok dito sa may neurotransmitter receptor site natin. So, if in case na meron kang hypomagnesemia, anong nangyayari pag may hypomagnesemia ka? 'Di ba? Pag may hypomagnesemia ka, konti lang yung security guard. Therefore, madali lang ba makabind si neurotransmitter? Yes. And sabi natin, kailangan ng neurotransmitter para magkaroon ng action or contractility ang ating mga muscles. Kaya nga, in the case of your hypomagnesemia class, ano nangyayari? Increase lahat. Increase ang deep tendon reflexes, meron kang increase ang blood pressure, and at risk ka din for tetany. Ganun lang din naman kapag may hypermagnesemia. Kapag may hypermagnesemia ka, ano nangyayari? Your serum magnesium more than 2.1 etiology because of antacid, renal failure, and magnesium medication. So, lahat magdi-depress. Okay, magdi-decrease lahat. Deep tendon reflex, increased respiratory rate, and hypotension. Okay, so, yan yung action ng ating magnesium. Okay, yan yung action ng ating magnesium. So, recap lang tayo. Okay, so wag na natin i-discuss itong chloride and your phosphates because these are considered your anion or negatively charged. Okay, so recap lang tayo class. Puntahan ulit natin si sodium. Again, pag sodium natin, normal 135 to 145. Okay, 135 to 145. Anong ginagawa ni sodium? It maintains or it regulates the fluid volume in the body. Bakit regulates the fluid volume in the body? Because your magnesium or your sodium, I should say, your sodium, ang ginagawa niya, it attracts water. Okay, kapag once na mataas ang sodium mo, mataas din ang blood volume mo. Bakit mataas? Nang dahil sa nag-a-attract siya ng tubig. Okay, 'di ba? Sodium in, water follows. So, always remember yung tinatawag nating sorry po X. Sorry po X, sodium retention, potassium excretion. Okay, sodium retention, potassium excretion. Okay, so yan si ating sodium. Maintains, again, lagi sila yan, magkaaway sila ni potassium yan, inversely proportion sila. Pag mataas si sodium, mababa si potassium. Pag mataas si potassium, mababa si sodium. Okay, sodium. Next, your potassium. Si potassium natin is the major intracellular cation. Okay, ito yung usually na lumalabas sa board exam. Okay, sabi natin siya ang, what they call this one, it can cause your cardiac arrhythmias. Okay, cardiac arrhythmias tayo kay potassium. Pag once na may hyperkalemia ka class, sabi natin, pag once na acidic daw, okay, ito lang, hindi ko kasi siya na-mention class. Okay, so, review lang natin. Kapag may acidosis, usually class, okay, pag may acidosis tayo,
Okay, in the case of your acidosis, ibig sabihin, acidic yung blood pH mo. Okay, paano tayo or pag once na acidic ang iyong blood pH, nagkakaroon daw ng hyperkalemia. Wait lang, i-move ko lang. Okay, pag may acidosis, nagkakaroon daw ng hyperkalemia. Okay, nagkakaroon ng hyperkalemia kapag may acidosis. Bakit? Ganito ang ating mechanism. Okay, for example, ito si cell. Ano ang laman niya? Potassium. Ngayon, ito ang ating blood vessel. Si blood vessel daw ay acidic. Okay, acidic ang ating blood vessel. Si blood vessel sa loob niya merong blood. And yung blood daw natin ay acidic. So ngayon, kapag once na acidic ang environment natin or ang blood natin, kailangan magkaroon ng compensation. Kailangan ma-maintain niya yung neutralization ng ating blood pH. Diba, sabi nga natin, ayaw ng ating katawan na masyadong mataas, ayaw niya din na masyadong mababa. Gusto niya na nababalance lahat. So, paano natin mababalance lahat? Okay, so ngayon, nagkakaroon tayo ng tinatawag na body compensation. In the case of your acidosis, nagkakaroon daw ng hyperkalemia. Bakit? Kasi nga, ang nangyayari, class, kapag once na may acidosis, ang ating cell ay nagkakaroon ng compensation. Anong ginagawa niya? Kapag acidosis tayo, class, masyadong madami tayong hydrogen ions. Okay, masyadong madaming hydrogen ions sa ating blood. And this hydrogen ion, siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng acidosis. Okay, si hydrogen ion, siya ang dahilan kung bakit nagkakaroon ng acidosis. So, anong gagawin ng cell natin? Ang cell natin, kukunin niya. Magkakaroon tayo ng exchange. Sasabihin niya, okay blood, para ma-maintain mo yung blood pH mo, akin si hydrogen, sa'yo si potassium. Okay, sa akin si hydrogen, sa'yo si potassium. So, anong ginagawa ni cell? Pinupunta niya si hydrogen sa kanyang loob at nilalabas niya si potassium sa kanya or binibigay niya si potassium sa blood. Kaya ang tendency, class, tumataas ang potassium level kapag ikaw ay may acidosis. Okay? So, aside from that, ano pa? Kapag sabihin din natin kahapon na huwag tayong magbibigay ng stored blood kapag may hyperkalemia. Dapat anong binibigay natin? Fresh blood lang daw. Bakit kailangan fresh blood kapag may hyperkalemia? So ganito yan, class. Kapag once na stored blood ang binigay mo, remember, sabi natin kanina, lahat ng hindi mo nagagamit yan ay nawawala ang kanyang function or kung hindi naman ay nagdi-decrease or nawawala ang kanyang function or nag-a-atrophize or lumiliit siya. Okay, ulitin ko, nag-a-atrophize or lumiliit siya or nawawala ang kanyang function. So ngayon, kapag once na stored blood yan, class, ang nangyayari, pag once na stored blood yan, remember, ang ating dugo, kailangan gumagalaw yan. Okay, di ba? Walang stop yan, hindi dapat static. Okay, hindi dapat static ang ating blood cells. Dapat continuous lang yan na gumagalaw. Pero in the case na kapag yan ay stored blood, nakakagalaw ba ang dugo mo dito? Hindi. Ibig sabihin, nagagamit mo siya? Hindi rin. So, kung hindi mo siya ginagamit, mawawala ba yung function niya? Yes, mawawala yung function niya. Kaya kapag hindi mo ginagamit si dugo, ang ginagawa niya, ano ulit ang nasa loob niya? Potassium. Yung potassium na yan ay start or nag-uumpisa na mag-leak sa labas. Maglilik si potassium sa labas doon sa may plasma ng dugo. Maglilik yan, kaya ano nangyayari? Nasaan yung potassium? Nasa labas ba? Or nasa loob ni cell? Nasa labas. Therefore, mataas ba ang potassium content? Yes, mataas ang potassium content. So kung mataas ang potassium content niya, binigay mo yan sa may hyperkalemia, may possibility ba na tumaas or bumaba ang potassium? Tataas si potassium niya.
at yun ay pwedeng magkaroon ng problema or pwedeng ikamatay ng pasyente because your potassium can cause cardiac dysrhythmias. Okay? If in case naman na may renal failure, okay, kapag may renal failure si patient, tapos may hyperkalemia, usually hindi niya na ilalabas ang kanyang potassium. Okay, if in case na may hyperkalemia, ulitin ko, hyperkalemia plus kidney or renal failure, question, na ilalabas niya ba si potassium? Hindi. What if, sir, magbigay ako ng diuretics? Magbigay ako ng diuretics, yung tinatawag nating loop diuretics, because your loop diuretics is potassium wasting. Sinong example natin dun? Furosemide. Tinatapon niya daw si potassium. Magbibigay ako, sir, pwede kaya yun? Hindi. Bakit? Sira nga si kidney mo. Paano siya makakapagsala ng dugo? Paano siya magkaka-form ng urine kung sira naman siya? Hindi niya magagawa yung action niya. Sir, paano na din natin ilalabas? Paano na din natin mailalabas si potassium? Sa tulong ng tinatawag natin na kayeksalate. Sa tulong ng kayeksalate natin, plus ang ginagawa ng potassium natin, sa tulong ni kayeksalate, napapalabas or na-i-excrete natin si potassium. Paano? Sa ating GI, sa ating tae. Okay, your kayeksalate pwede siyang orally or pwede siyang anal, suppository. Pwede mo siyang i-administer through anal or rectum. Sa tulong ni kayeksalate, magbabind si kayeksalate doon sa iyong tae at patuloy mo na siyang ma-eliminate. Bababa na si potassium level. But in the case na masyadong mataas na ang potassium, hindi pa rin bumababa, candidate na si patient for dialysis. Okay, candidate na siya for dialysis. Okay, so sabi natin ka dito, meron tayong potassium kapag if in case na meron tayong hypocalcemia. Balik lang tayo dun kasi hindi ko siya na-i-discuss. Pag may hypocalcemia class, nagbibigay tayo ng tinatawag natin na potassium chloride. Okay? Pag may hypocalcemia, nagbibigay tayo ng potassium chloride. Wala na siya, dito na lang. If in case na may hypokalemia, nagbibigay tayo ng potassium chloride. Okay, pag magbibigay ka ng potassium chloride class, always remember that potassium chloride, hindi siya pwedeng ibigay via IM. Bawal siya sa IM. No sa IM. Ano pa? Bawal din siya sa sub-Q. And bawal din siya through IV push or IV bolus. Bawal na wag mong ipupush or i-IV push, IV bolus si ating potassium chloride. Bakit? Pwedeng ikamatay ng pasyente. So, ano mo siya ibibigay? I-incorporate mo siya sa IV fluid. You should incorporate potassium chloride in IV fluid. Plus, yung tinatawag natin na Okay, so ulitin natin, don't give potassium chloride via IV subcutaneous, via IM intramuscular, subcutaneous, and IV push or IV bolus. Kailangan natin siyang i-incorporate sa ating IV fluid. So, always remember that 1 mx is equivalent to 10 cc.
Okay, 1 mex is equivalent to 10 cc. So kung nag-order si Doc ng 10 mex ng IV potassium or ng potassium chloride, dapat i-incorporate mo siya sa 100 ml IV fluid. Okay, so don't give via IV push, subcutaneous, and IM. Kasi pwedeng ikamatay ng pasyente. Okay, so pag once na in-IV mo siya, in-incorporate mo siya sa IV fluid, kailangan din dapat may infusion pump. Because your infusion pump, siya ang mag-regulate, mag-control ng pagpasok ng fluid sa iyong katawan para ma-maintain natin yung balance. Okay, so don't forget that one. And aside from that, kapag once na may high, magbibigay tayo ng tinatawag natin na ng high potassium chloride. So, don't forget class na kapag mayroong order si Doc na potassium chloride, it should be below 40. Okay? Below 40 mex lang yan. Okay. Kapag pag below 40 mex ang order ni Doc, pwede. Pero kapag yan ay more than 40, question the doctor's order. Okay, pag more than 40, you need to question the doctor's order kasi yan ay masyadong mataas na. Okay, pag masyadong mataas na yan can cause what they call this one danger to your patient. Okay, again, pag potassium chloride below 40 mg per liter of IV fluid, administer. Pero pag more than 40 mg per liter, clarify or question the doctor's order. Okay, so yan yung ating tinatawag na potassium chloride. Give via IV fluid. Incorporate with IV fluid plus infusion pump. Okay, so we're done with your fluid and electrolytes. God bless on your examination, future nurses.